dredging. Ganon din to. Ito yung sinasabi ko na nung nangyari yung Ondoy, nagpanukala na yung gobyerno ni Pangulong Gloria, at na-award dun sa Belgian company, dredging company na Belgian. No? Ang problema nung umupo si Pangulong Noynoy, dahil meron dang bakas ng corruption yung project niyon, pinatigil niya. So yung idea ko, suggestion ko, maglagay ng tunnel mula dun sa kung saan yung liko ni Marikina River, ito, dito, padiretso hanggang Manggahan Floodway. Ito yung simula ng Manggahan Floodway, papunta sa Laguna Lake. Itong tunnel na ito, na proposed tunnel, kulay pula, dadaan sa ilalim ng JP Rizal at saka Amang Rodriguez. Pag parte ng Pasig, Amang Rodriguez yung daan na yan. Pag parte ng Marikina, above ito kasi dilaw na ito, Marcos Highway, no? Ano yan? JP Rizal. Okay? So, tunnel yan, padiretso rito. Para pagka ganun kalakas ang ulan, some of the flood waters would go direct to the Manggahan Floodway all the way to Laguna Lake. Kasi ngayon, wala ito. So, aapaw talaga itong Provident. Aapaw din yung bandang River Bend. Yung kinalalagyan niya, pati Santulan, Manggahan. So, ito, maski pa paano makakatulong, makakabawas. Hindi man niya totally ma-eliminate, pero makakabawas, no? Ang pinakamalaking solusyon pa rin yung sinasabi ko na dam dun sa taas, mga dams, mga dams. Yun pa rin pinaka-the best. Okay? So, ulitin natin to. Proposed underground tunnel underneath the JP Rizal Amang Rodriguez Avenue from Barangay Kalumpang in Marikina City to Barangay Manggahan in Pasig City. Ang isang magandang solution pa rin ay yung magtatanim ng mga puno doon. So, ituloy dapat natin yung massive reforestation. Ang problema, ginagawa ni DILG, hindi DILG, ginagawa ni DNR, pero dapat si DILG gumawa rin, no? Yung mga bayan na yan, Montalban, San Mateo, Antipolo, Marikina, Pasig, Cainta, yung mga yung mga lahat, yung nakapalibot dyan sa lahat ng bayan na nakapalibot ng Laguna Lake, lalo-lalo na may mga bundok-bundok pa, pasimuno dapat sila sa tree planting, no? Huwag nating iasa lang kay DNR yung tree planting. At ang NGO, umaalala rito yung samahan namin sa Rotary Club, District 3800, mula nung Typhoon Nondoy, halos taon-taon nagtatanim ng mga puno dun sa malayo, no? Pero napuna ko, siyempre, meron man to, pero kulang pa rin kasi napakalaki yung mga kabundukan natin. Alternative livelihood. Yung those involved in kaingin, charcoal making, should be encouraged to turn to alternative means of livelihood. Like yung pagtatanim ng malunggay, di ba? Yung malunggay, syempre, pang-ulam mo na yung dahon niyan at bunga niyan Or other value crops. So in other words, yung mga kapatid nating katutubo, pwede silang turuan na magtanim nitong ito, value crops tsaka moringa, no? So siguro yung mga commission ng indigenous people, no? Sila yung itap ng gobyerno para maturuan yung mga ito, no? Siyempre, gusto natin itong mga katutubo na kapatid natin na matuto rin sila ng ng ekonomiya, kung ano yung pwede nilang pagkakitaan, di ba? Kung pinagtanim mo sila ng moringa, ng malunggay, dapat may pamamaraan na yung produkto nila bibilin para makarating sa mga palengke, di ba? Or kung nag-raise yan ng mushroom, ayun, pwede bilihin ng turuan sila magtayo ng mga kooperatiba para gawin ito, di ba? Na hindi lang yung kaingin, di ba? Puputulin yung kahoy, malilit pang kahoy, susunugin, bebenta yung uling. Ayun. So, turuan natin sila, pwede rin ng Rotary kasi meron mga ang tawag natin yung mga livelihood projects ng Rotary at saka Patipugad Lawin.
Yan, para, tsaka ibang NGO, no? Isa pa, Congress to stop illegal logging and the Kaingin system say the commission of such act is a crime punishable with the heavy fines and imprisonment. So, pwedeng magpasa ang batas na mas mahigpit. Of course, yung mga illegal logging, naku, dyan na, matagal na, no? Dapat, merong regular inspection na gagawin ng DNR doon sa mga kalugaran kung merong, parang magpadaan sila ng mga, para picture-picturean yung mga bundok, para makita kung may mga illegal loggers, di ba? At pwede nilang investigahan kagad, scrutinizing, kung meron nagpuputol ng mga kahoy. Kung merong umuusok, that means meron nagkakaingin doon, mga ganyan. More people, more houses. Ang ibig sabihin dito, dahil lang populasyon natin tuloy-tuloy yung paglaki, hindi mo pigilan yan, no? There will always be ever increasing population, and this will entail more houses, more subdivision to be developed, hindi mo pigilan, siyempre, no? More villages to be built, more concrete jungles. Ang concrete jungles na sasabi ko, yung mga kalsada, di ba? Okay? So, dahil pag kasama sa development yan, yung ngayon, pag-construct ng mga farm-to-market roads, ganyan, mga tourism roads, pag nag-construct ka niyan, definitely, pinuputol yung mga halaman doon, di ba? Kaya nababawasan yung mag-absorb ng tubig ulan, di ba? Tatamaan pa yung mga puno doon. And therefore, less and less topsoil or vacant lots and foliage to absorb the rainwater. So, yan ang problem. Di man natin mapigilan yan pagdami ng population. Okay? Pwede lang i-decentralize, di ba? Mag-develop ng mga provincial development centers. I-decentralize, hindi lang Metro Manila, hindi lang Cebu, hindi lang Davao, di ba? Pati na yung iba pang lugar. Yun. Then, urban planning. We suggest the mandatory provision of an impounding basin with adequate capacity to hold floodwaters in open space, green part of each gated subdivision. The impounding basin can be in the form of a man-made lake or pond, such as Lakeshore dyan sa Mexico, Pampanga, or yung Nubali or Eton Park sa Santa Rosa, Cabuyao, di ba? Kung familiar kayo doon sa Lakeshore sa Pampanga, no? Meron siyang lake doon, man-made lake. Diyan din sa Nubali, meron siyang man-made lake diyan. Yung mga ganun ba? So, maski maliit na subdivision, pwede kang mag-create ng maliit na man-made lake or pond para pagkaganyan meron pagbaha, maski pa paano, mag-absorb ito muna magre-retain muna to ng floodwaters. Isang sample sana, yung kunyari University of Santo Tomas sa harap ng Espanya, lagi kasing binabaha dyan sa lugar na yan, catch basin lahat, yung palibot ng Sampaloc na yan. Tinaasan nila yung Espanya pero wala pa rin, babaha pa rin. Ang solusyon talaga dyan, maglagay ka ng impounding basin sa ilalim kunyari ng open field, no? Yun, pwede sana yan, bawat malaking compound dyan, malaking compound ng mga eskwelahan, maglagay dapat ng impounding basin o underground water cistern. Parang sa Japan, nakita ko yung mga ibang doon na sa ilalim ng mga syudad doon, meron silang napakalaking struktura sa ilalim ng lupa, ng kalye. Pag umulan, doon pupunta yung mga tubig baha, no? Yun, so sana ganyan din dito para mabawasan, di ba? Okay? No houses to be built in low-lying areas. Yan, isa pa to, no? Function to ng gobyerno kunyari, si HLURV o si ano pa yan? Yung nagko-control ng housing, no? So, bago nila aprubahan ng isang lupa na tatayuan ng subdivision, dapat checkin nila kung ito'y mababang lugar. Naalala ko nung in-identify ng gobyerno itong Karangalan Village, napakababa, no? Kaya tuloy sa nagdaang panahon, laging binabaha yung mga
Karangalang Village, lalo na yung mga banda dyan sa Cainta at saka ano, pati na dun dati sa ano, sa Brookside, pati sa Village East, at ibang lugar sa Vista Verde. Ha? Sa ano rin, sa Town and Country. At pati yata dun sa Philinvest East, di ba? Yun, yung mga lugar na yon eh, pinayagan lang na nagkuhan na without elevating the areas, no? Dapat siguro ine-enhance muna yung mga creek doon bago nila kuano, no? In other words, yung mga kalye na ile-layout nila, itataas nila from the river, from the creek, tataas nila para pagka nag-build ang mga tao doon, tataasan nila yung mga load ng lote nila dahil mataas yung provision ng level ng kalye ng subdivision. Ngayon, kung nag-build ka lang doon sa konting taas lang sa ano, sa dating bukid, ay nako, pag umulan na yan, lubog na yan. Hanggat maaari, huwag sanang gano'n, no? Otherwise, kung ano, tataasan mo talaga, lalagyan mo ng adequate drainage system. Okay? House rainwater tanks. Ito, homeowners ang pwedeng makasolusyon nito at syempre, mga kabaro natin sa plumbing at saka sanitary at saka lahat na ng technical people, mga engineers, architects, no? We suggest that mandatory provision of rainwater tank for each house or building or plant should be done, no? The water stored can be used for washing, cleaning, flushing the toilets, urinals, and watering of plants. So ito kasi ang alam kong gumagawa lang nito yung Cebu City. Yun, alam ko yun. Kasi nga siguro dahil nga kinakapos din yung Cebu ng potable water. Ayun, yung kanilang gobyerno doon nagpas ng ordinansa nung araw pa para lahat ng pagpapagawa ng bahay maglalagay dapat ng rainwater tank. Dapat ito gawin din dito sa Metro Manila, sa lahat ng mga siguro lahat na, no? Para unang-una yung tubig ulan resource yan Pag hindi mo inipon nga naman yan, hindi mo nilagyan ng dam sa mataas, tatapon na yan, babalik sa dagat. Di ba? Samantala kung inipon mo yan, naglagay ka ng sisidlan dyan, inipon mo, abay yung binigay ni Lord na biyaya, magagamit mo. Di ba? Tandaan natin, meron yung parable of the talents, di ba? Nalalagay sa Bible na gusto ng Panginoon na tayo magaling tayo sa pag-manage sa mga resources. At kasama na itong tubig ulan, maliban pa sa sinag ni Haring Araw sa solar. Okay? Yan, so balikan nga natin yung chat box kung meron na dagdag na ayun, si Robert Joseph Tortal, meron siyang heart. Okay. So wala masyadong komento yung ating mga tropa, no? Anyway, so tuloy natin. Ilan na 8:04. 1.5 hours na tayo. So anyway, so ito lahat ng mga plumbing professionals, sanitary, civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, architects, lahat ng mga technical, pasimuno na tayo dapat na maggawa nito, no? Pasimuno. Pwede kang bumili na kagad ng plastic drum, yung kulay blue, itutok mo na sa downspout mo, favorite downspout mo. Kung kaya mo maglagay ng mas maraming plastic drum, lagyan mo lang ng takip para hindi bahayan ng lamok at magkaroon ng mga doon, mga yung kuyam-kuyam, no? Yun, para anytime magagamit mo yan sa paghugas, pag-flush, pag-dilig, kung ano man. At kung ano man yung naipon mo dyan, kung lahat tayo meron yan, mababawasan yung tubig baha, di ba? Yan, ito yung mga sample lang. Kumuha lang ako sa internet, ang mga samples, sabi ko nga, maski simpleng drum na meron ka, pwede na. Yan, no? Pamamaraan, space saver. At ang isang maganda, itong number 9 na suggestion, yung rainwater injection to aquifer. Kung ayaw mong ipunin, sandali lang
Ayan, kung gusto mo, pwede kang maglagay ng tinatawag na aquifer injection, no? So, doon sa downspout mo, maglagay ka ng maliit na sand filter at pwede mo siyang inject sa ilalim ng lupa, no? Katulad ito, meron siyang balon na ginawa, meron siyang maliit na balon o kaya shallow well, at yung galing sa rainwater sa mga downspout dumaan sa sand filter at bababa ngayon doon sa aquifer. So ibig sabihin nasala na yung kunyari mga dumi-dumi sa bubungan, di ba? Alikabok, kung ano man na dumi dyan. Pati na kung sabi nila meron mga lead poisoning, di ba? Yun, at least masasala siya, di ba? Mga kung ano ng mga impurities hindi mapunta sa ilalim ng lupa. Masasala siya. Yan, so ito isang paraan nito para ma-replenish yung water sa aquifer at mabawasan yung tatapon na tubig papunta sa mga sapa, ilog o lake, di ba? And then number 10. And what other ways can we still do to contribute mitigation of flooding? So, nag-research pa rin ako ng ano pang pwede. At ito sila, no? Pwede tayong magtanim ng mga kawayan, no? Tsaka reed plants, especially alongside rivers, creeks, and waterways. Ito kasing bamboo, ang ugat niya, malaking kakayahan niya para mag-absorb ng tubig. Maliban dyan, kaya din niyang i-process yung mga maduming tubig, no? Yung, kunyari, sa mga, lalo na dito sa Maynila, yung mga estero, madudumi, di ba? Pwede rin itanim to sa gilid-gilid. Pwedeng itanim ito, at yung ugat nito, ipaprocess niya yung maduming tubig sa estero, babawasan niya yung impurities o yung mga ano, para medyo maging mas malinis yung tubig. Yan. Nakakatulong yan. Yan. Ito, mga reed plants. Naalala kong reed plants, yung katulad ng katikbi, di ba? Katikbi, yan. Alam niyo ba yung katikbi? Nilalaro ko yan nung bata pa ako eh. Anyway, yan. At, yan. Okay, ganyan. Mga reed plants. Sorry. 10.2. Create vertical gardens. Kamakailan lang, gumawa kami rito sa bahay. Meron akong binidyo no? Meron yung parang vertical ano ko doon na nilagyan ko ng mga tawag dito steel floors, gano'n, para makapaglagay ako ng mga halaman. Pero pwede mo rin gawin ito sa bakod mo, sa walls mo, ganyan. Maglagay kang ganito na halaman na nakasabit-sabit. Kasi ito, siyempre pag umulan, magre-retain ng tubig itong mga halaman na ito. Hindi agad babagsak sa lupa. Okay, di ba? Yan. So, rainwater is held on at higher elevations in vertical gardens. Yan. Lalo na pag ganito, meron kang mataas na gusali at naglagay ka ng maraming halaman, siyempre, maghahawak lahat ito ng kwan. Para ka na rin may malaking puno sa bundok nito. Makakabawas na ito. Makakatulong na ng maski papano. Maliban sa ibibigay niya mga oxygen, di ba? Hahawak din siya ng mga volume ng tubig. Okay, pangatlo na nakita ko ay yung mga parkingan. Kasi marami akong nakikitang parkingan dito sa Metro Manila. Sementado. Sementado. At marami rin tayong nakikita sa mga sidewalk. Sinesemento ng local government units, no? Yung buong sidewalk sinesemento. Dapat magtira man lang ng plant box, na walang semento para man lang may mag-absorb pa ng tubig ulan. Itong upper picture ay yung parkingan, imbes na sementuhin nila, gravel fill lang. So, graba lang. O buhangin. Graba dapat, no? Yan. Itong upper picture. At itong left picture naman, ito yung mga parang permeable
Oo, yung mga parang tile siya na ano, konkreto na tiles na may pagipagitan ng bawat tile para may singitan ng tubig pag malakas ang ulan. Ayan. So, maaari pa tayong makaisip siguro ng ibang pamamaraan para mag-retain ng tubig, 'di ba? Para mabawasan yung pupunta sa mga sapa, ilog, drainage or what, 'di ba? Yan. Ayan, salamat po at maski pa paano nakapagbahagi tayo ng suggestion sa ating mga kababayan.